balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo patay samtang 32 ang naospital human nalanag sa gikaon nga nilutong pawikan sa Datublasinsuat, Maguindanao del Norte. Kapi 19 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga nakumpiska, na-recover o gisurrender sa PDEA 11 ug 12, gipangsunog na. COMELEC, gipasabot ang mga angay buhaton sa pagboto gamit ang bagong automated counting machine. National Museum of the Philippines, Davao, kung asa gipakita ang kaabunda sa cultural heritage sa syudad, giablihan na. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kapi 19 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga nakumpiska, na-recover ug gisurrender sa PDEA Region 11 ug 12 sa managlahing operasyon lakip mga expired nga tambal gipangsunog na. Ari ang report ni Argil Relator. Gipresenta sa PDEA 11 ngadto sa media sa Davao City ang anaa sa kapin 19.5 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga adlawng Lunes. Gilang kuban kini sa 1,661 grams sa shabu nga mobalor og 11.3 million pesos og 40,236 grams sa marijuana nga mobalor og 4.8 million pesos gikan sa Davao Region. Lakip sab sa presenta ang mga expired nga tambal nga mobalor og hapit 1 million pesos. Samtang kapin 3.4 million pesos sa illegal nga droga ang gikan sa Soc-Sargent Region. Kini pulos mga nasakmit na recover o gisurrender ato sa mga operasyon kontra illegal nga droga sa area sa PDEA 11 ug 12. Ang maong mga droga dungang gipangsunog pinaagi sa thermal facility sa usa ka punerarya sa Davao City. To guarantee that no confiscated, seized, and or surrendered illegal drugs are misused or recycled. Hence, it ensures that confiscated drugs cannot be resold, nor can it be used to plant evidence by fraudulent law enforcers that could destabilize judicial proceedings. Ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, sumalat ni Judge Rowena Adlawan kansang korte mao'y usa sa gidesignate nga mutaral sa mga kaso sa illegal nga droga sa Davao City. Human ma-file ang criminal case sulod sa 72 hours. Kinahanglan nga magpahigayon og ocular inspection sa droga ang korte. Apan lisod matod pa kining mabuhat tungod sa kadaghan sa mga kaso nga ginaraffle sa matag korte. In RTC Davao City, of the so many cases filed, almost 85% of which are drugs cases. Ang PDEA kinahanglan nga magpahigayon og destruction sa mga droga sulod sa 24 oras human ang inspeksyon sa korte. Apan ginapatuman kini karon nga sunugon kung natapos na ang kaso. It is needed to be identified during the trial, giving the parties time to scrutinize the object evidence. Number 2, to save time and resources on the part of the PDEA by pooling all drugs exhibit and conduct the burning in one setting. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Giaresto sa otoridad ang Vice Mayor sa Marawi City kaganina buntag pinasikad sa warrant of arrest. Banda alas 9:30 sa buntag gisilbi sa NBI ang warrant of arrest sa kasong murder batok kang Marawi City Vice Mayor Anwar Romuros Abidin Abdul Rauf sa kasong murder nga gi-issue sa presiding judge sa RTC NCR Branch 121 sa Caloocan City. Gisilbi kini sa NBI sa mismong City Hall compound sa Marawi City sa pagigiusa na sab sa Task Force Marawi, Marawi City Police Station ug kasundaluhan. Ang akusado nga malinaw mitahan sa iyang kaugalingon nakatagdang i-turnover sa otoridad sa RTC NCR Branch 121 sa Caloocan City. Wala pa nagluwat og pahayag ang NBI ug mismong akusado sa pagsilbi sa mga warrant of arrest. Tulo ang patay samtang 32 ka mga residente ang naospital human nalanag sa gikaon nga nilutong pawikan sa Datublasinsuat, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak.
Misangpot sa pagkamatay, laki pagka-ospital sa pipila ka mga residente sa Barangay Linaw, Datu Blas, Insuat, Maguindanao del Norte, human nga nalanag matud pa sa gikaon nga pawikan. Base sa investigasyon sa IPHO Maguindanao, dunay salo-salo ang pipila ka mga residente sa maong barangay niadtong November 25. Gihimo matud pa nila nga sudan ang napalit nga pawikan. Giluto nila ang karne niini sa nagkalain-laing putahe sama sa adobo, inihaw o ginataan. Human sa pipila ka oras, nakasinati na og pagsakit sa tiyan, pagsuka-suka ug pagkalipong ang mga nakakaon. Apan wala dayon nadala sa ospital tungod sa kahilit sa lugar. Ang uban kinaugmaan na gidala sa ospital ug niadtong November 27 nagkadaghan na ang gipang dala sa ospital hangtod December 1. Sa tala sa IPHO, anaa sa 35 ang mga biktima. Sa maong ihap, 3 ang namatay nga magkabanay ra og pulos lalaki. Gidala pa sila sa mga Rural Health Unit ug Lebac District Hospital apan gideklarang dead on arrival. Samtang sa 32 nga na ospital, dunay pipila ang menor de edad. Hinuon usa na lang ka pasyente ang naka-admit o padayong ginatambalan. Sumala sa IPHO, bagong klase matud pa sa species sa pawikan ang nakaon sa mga biktima. Usual naman nilang ginagawa daw ito noon, kaya lang this time, noon kasi ang pawikan, greenish ang shell. So ngayon parang brownish brownish red, no, yung variety species na nakain nila. Tapos sa base investigation natin, ito yung kumain ng yung internal part ng pawikan. So most probably dun sa internal part, no, mukhang medyo toxic. Dugang sa IPHO, kini ang unang reported case sa probinsya kalabot food poisoning sa pagkaon o pawikan. Sa Pilipinas, wala tayong testing capacity to identify the chemical or the poison present doon sa pawikan. Sa US lang kasi ginagawa yan. So sa end natin dito sa province and advice din ng national is to observe and treat accordingly lang. Nagpaabot na og medical assistance ang LGU lakip Ministry of Health sa BARM alang sa mga biktima. Nakigtambayayon na sab ang IPHO sa kapulisan alang sa kampanya batok sa pagkaon ug pawikan nga gikonsiderang endangered species. For now, hindi man natin i-advise ng ating community to consume, no, yung mga extraordinary na pagkain, especially ngayon sa karagatan natin na medyo polluted, no, at saka maraming toxic, no, na nangyayari. Endangered at extinct na po yan. Pinagbabawal po ng ating DENR. So sana po, yun lang po, makinig lang po at makikooperate lang po yung ating mga constituents para rin po sa kaligtasan po nating lahat. Sa karon, nagpahigayon na og investigasyon ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa IPHO Maguindanao ug kapulisan sa kung asa gikan og kinsa ang nagbaligya sa mong pawikan lakip ang pagsuta kung unsa kini nga species. Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, bisan walay bagyo, mag-andam gihapon o panagang sa ulan kay ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao. Kini tungod sa localized thunderstorms nga basinati sa isla sumala sa pag-asa. Samtang shear line na makaapekto sa Southern Luzon ug amihan sa ubang bahin sa Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Davao Region ug Soxargen. Busa magbantay gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Dagsa na mga pasahero sa Davao International Airport, pipila ka semana una ang pagsaulog sa Kapaskuhan ug bagong tuig. Sumala ni Rex Obsena, ang manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines Davao, atol sa pakiginabi kaniya sa GMA Superradyo, Superradyo Davao, halos matag-adlaw sukad sa nakalabay nga semana, makonsidera na nga peak hours tungod sa kadaghang pasahero. Base sa datos, anaa sa 13,000 ngadto sa 14,000 daily passengers sa nakalabay nga semana. O miabot pa og 15,000 passengers kagahapong adlaw. Rason sa pagdagsa sa mga pasahero gumikan sa dugang ruta mapa international o domestic flights. Mas taas kini kung itandi sa 9,500 to 10,000 daily traffic sa nakalabay nga tuig. Aminado sa Bangkaap Davao nga overcapacity na ang terminal building sa design capacity niini ug nang hinaot si Obsena nga mapalambo pa ang mismong pasilidad ug building sa umaabot nga panahon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gilusad sugod karong adlaw sa Commission on Elections ang Automated Counting Machine Nationwide Roadshow.
Ang maong bag-ong makina mo'y gamiton alang sa 2025 national and local elections ug Bangsamoro parliamentary elections. Atong sayron mga katikaran, subay nini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, gipasabot sa COMELEC ang mga angayan o dili angayang buhaton sa pagboto. Labi na kinatawag nga overvoting aron nga masigurado gayud sa botante nga maihap sa makina ang iyang boto. Labi na karong umaabot nga eleksyon nga bag-ong makina ginatawag na automated counting machine ang gamiton sa COMELEC. Inay 12 lang, 13 kabuok ang gishadan sa balota sa pagkasenador ni ining botante. Busa, wala giihap sa makina ang iyang boto sa maong posisyon tungod sa overvoting o pagboto og sobra sa nakatakdang ihap lang sa matag posisyon. Dunasay gimarkahan ang safety feature sa balota, busa gi-reject sa makina. Dili na siya makapangayo og bag-ong balota. Apan gitestingan nako mismo ang pagboto nga sakto sa ihap sa matag posisyon ug walay laing marka. Busa, walay problema na sinati gikan sa pag-feed sa balota, pagbasa sa boto ug ang paggawas sa resibo. Kini pipila lang sa mga angayang hinumduman ato sa pagboto sa umaabot nga 2025 national and local elections ug BARM parliamentary election. Gani, gipahinumdum kini sa Commission on Elections dihang gisugdan karong adlaw ang nationwide automated counting machine roadshow. Automated counting machine na ang bag-ong makinang gamiton sa umaabot nga eleksyon. Gawa sa resibo kung asa ma-verify sa botante kung tama ba ang nabasa nga boto sa makina. Mamahimo sab makita sa mismong touchscreen ang gishadan nga balota sa botante. Kung sakto, ihulog na dayon ang resibo sa built-in receipt compartment. Ang number of ballots should be equal to the number of resibo. Kasi later on, i-match na siya because ang kada resibo ipabasa pa man sa machine for review, for transparency. Para makita na daan na kana na clustered precinct, makita na daan ang results. Ang number of votes, okay, na nakuha sa mga kandidato. Sumala sa COMELEC, estrikto sila sa pagpatuman nga bawal ang pagkuha sa mga botante og picture sa balota. Ingon man ang resibo, human sa pagboto ug ang ACM screen. Hinoon, wala ginabawalan ang watcher sa paggamit og kamera ug galing dunay pagpanika sa presinto. Una pa man ang actual demonstration, naglusad og voter education ang COMELEC, diin gipasabot ang mga pamaagi sa pagboto. Ingon man ang features sa bag-ong ACM. Daghan kayong mangutana if identification card is needed when you vote. No, there's no requirement for ID. Okay? Ang requirement for ID is if somebody objects as to your identity. Sa tibuok Davao Region, ana sa hapit 3.4 million ang rehistradong botante. Di na naa sa sobra 1 million ni ini ang anaa sa Davao City. Sara, gawa sa kick-off sa roadshow karong adlaw nakatakda sa badunay mga schedule ay pagayon ng mga COMELEC offices sa kada iyang barangay. Ug kining mga grupo ug organisasyon mamahimo sa mag-request sa COMELEC aron nga makapahigayon silang lugar ug samang aktibidad. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ato ng sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Patay ang usa ka pulis human kini giposel sa usa ka parking area sa Cotabato City. Kapulisan, doon na persons of interest sa maong krimen. Nakaalerto si Efren Mamak. Grabing emosyon ang gibati sa kabanay ni Police Master Sergeant John Manuel Bongkawil kinsa gipusil patay sa wala pa mailing mga suspect sa parking area sa usa ka mall sa Cotabato City pasado alas 6 Domingo sa gabi. Si Bongkawil, residente sa Parang, Maguindanao del Norte ug na-assign sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Sa investigasyon sa Cotabato City Police, pauli na unta ang biktima ug padulong sa iyang sakyanan kauban ang iyang kabanay diyang kalit siyang giduol sa suspect o gipusil. Nakadagan pa siya palayo sa iyang kabanay aron dili sila madamay. Apan, dunay nakaatang nga usa pa ka suspect kinsa mipusil sab kaniya. Nakaangkon og mga igo sa bala sa ulo, liog ug dughan ang biktima. Gidala pa kini sa ospital.
Apan, gideklarang dead on arrival. Base doon po sa Soko, may blood stain na po sa loob eh. So possible sir, nakasakay na rin talaga siya sir. Or possible nakasakay na or pasakay pa lang. Kaya lang however, siguro sa volume of fire, ang naging instinct nga niya is makalayo doon sa sa sasakyan kasi andun yung family niya, yung kanyang anak, asawa, kapatid at saka yung mama niya. Sumala sa kapulisan, doon na sila'y 2 ka persons of interest. Posibleng may kalabutan matud pa sa trabaho sa biktima ang motibo sa krimen. Nagkanda kami ng follow-up operations kagabi pero need namin ng deeper investigation kasi base sa nature ng trabaho niya talagang malalim po ito kasi intel po ito. Nagpaabot ng sabog pahasubo ang PNP sa kabanay sa biktima. Ginasulayan pa sa GMA Original TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Matod sa kapulisan, lakip sab sa ilang investigasyon ang pagsuta sa security measure sa mall kung asa nahitabo ang krimen. Siguro part din na magiging ng namin na investigation, check namin. At saka yung mga actions taken nila dapat kung may mga senaryo, ano yung dapat nilang gawin. I-check namin kung ano yung kahandaan talaga din nila. Ginakuhaan pa sab sa GMA Original TV 1 Mindanao og pahayag ang mall. Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha ka mga sagunsog linog ang mitayog sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaganinang buntag. Sa impormasyon sa PHIVOX, 2:06 sa buntag mitayog ang magnitude 3.7 nga linog sa Balut Island sa Sarangani. Gisundan kini sa magnitude 4 nga linog 2:47 sa buntag sa susamang lugar sab. Hinuon walay mga gipaabot nga aftershock ug danyos sa maong linog. Sa impormasyon sa Sarangani Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, wala nabati sa residential area sa maong pagtayog tungod mi sentro kini sa kadagatan. Sa pagsulod sa bulan sa Disyembre, musugat sa mga motorista ang halos piso nga usbaw sa presyo sa gasolina. Hinoon dunay 20 centavos nga pagkunod sa presyo sa diesel. Mosaka na sab ang presyo sa gasolina sa ikaduhang sunod-sunod nga semana ugma, December 3, kung asa 90 centavos ang isaka sa kada litro niini. Hinoon moubos ang presyo sa kada litro sa diesel nga ana sa 20 centavos ug mokunod sab ang presyo sa kerosene sa 40 centavos per liter. Kinunduman nga kapin piso ang gisaka sa matag litro sa gasolina ug diesel sa milabang semana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang hinungdan sa paglihok sa presyo sa produktong petrolyo, mao ang pagpabilin sa supply sa krudo, luyo sa ceasefire tali Israel ug Hezbollah, paubos nga pagkonsumo sa China ug padayong production cuts sa petrolyo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang napalgang patay nga dunay samad pinusilan ug nakagapos ang mga tiil ug gitaptapan ang baba sa biktima sa San Isidro, Davao Oriental. Ang biktima nga brutal nga gipatay napalgan sa hilit nga lugar sa Purukaymito, Barangay Bato-Bato sa San Isidro, Davao Oriental adlawng Sabado. Sa investigasyon sa kapulisan sa San Isidro, dunay samad pinusilan sa tiil ug likod nga bahin ang biktima. Dunay bunog sab ang tuo nga mata niini ug gitaptapan og duct tape ang baba samtang nakagapos ang mga tiil. Nakuha sa kapulisan sa lugar ang 2 ka basyo sa bala sa gituhang caliber 45. Parain pa nga ginaila ang biktima kinsa nakasuot og gray nga jacket nga gibanabanang anaa sa 5 feet 2 ang gitas-on nga ana sa 25 hangtod 35 anyos ang pangidaron. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Daog ang Mapua Cardinals sa Game 1 sa Best of 3 Series sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals kagahapon. Bigay todo na gyud ang Mapua Cardinals alang sa Game 1 sa NCAA Men's Basketball Finals tali Benil Blazers nga gipahigayon sa Araneta Coliseum. Gani mibanat ang rookie MVP nga si Clint Escamis og puntos alang sa ilang kadaugan sa score nga 84-73.
Busa siya ang nahimong best player of the game tungod sa iyang 30 points, 4 assists and 5 steals. Tungod nini, 1 game away na lang ang Mapua Cardinals aron madaog sa NCAA Season 100 ug matapos ang ilang 33 katuig nga pagkauhaw sa kampyonato. At ang Game 2 sa Best of 3 Series sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals sa December 7 sa alas 2:30 sa hapon sa Araneta Coliseum ug makita sa GTV ug Heart of Asia. Gisalmutan sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing tulunghaan sa Davao City ang Animator Workshop niadtong Sabado. Sumala sa usa ka Filipino animator nga kung magamit lang sa sakto ang pondo sa gobyerno, mahatagan og oportunidad ang local animators. Ani report ni John D. Esteban. Misalmot ang mag-classmates nga sila Benjamin, Isa ug Simon sa Animator Workshop niadtong Sabado. Gipahigayon kini sa usa ka iladong animation company sa Japan nga Toei. Nagaproduce kini og mga sikat nga anime films sama sa One Piece ug Dragon Ball Z. Both daw nila nga makatrabaho sa animation industry pohon. I wanted to explore the animation and the elements. I wanted to know and see how the things work, and I also want to learn how to animate. So this is the first step for me. It's something that I also want to work for in my future years and to be able to become a professional in that field. Sumala sa Consulate General of Japan sa Davao City, buot usab nila maingganyo ang kabataan nga suwayan ang Japanese animation. Labi pa nga nag-hire og gatusang Filipino animators ang naasoing animation company. Japanese animation is very popular, especially in the Philippines. Especially among young people here. They hired more than almost 200 Filipino animators in Manila. So if they find a talented animator here in Davao, they might hire. Ang Filipino animator nga si Apollo Año Nuevo nagtuo nga daghang talentadong animator sa Davao City guban panglungsod sa nasod. Sagad lang manggod daw sa matagan og oportunidad mao mga naa sa Metro Manila. Maraming magagaling na na animators, especially mga locals. Magagamit lang ng tama yung funding sa mga especially sa mga schools or studio player ng animation, siguro mas maraming mas okay magturo. Ginalantaw niya nga hulga ang AI sa ilahang trabaho. Threat yun sa industry. Kasi kaya na nilang i-manipulate. Hindi ako pabor na gamitin na AI yung production sa animation. Sumala sa presidente sa Toei Philippines nga taas ang demand sa animators tungod sa mass consumption sa anime ug buot pa nga makakita og dugang local animators. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Masulubong gianunsyo sa Philippine Eagle Foundation nga mipanaw na ang bag-uhay lang na pusa nga baby eagle nga gitawag nga Chick number 30. Namatay ni atong November 29. Si Chick number 30 o 17 kaadlaw human na pusa ang itlog sa National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Turil District, Davao City. Sumala sa organisasyon, November 26 dihang nakitaan na matud pa ang baby eagle og respiratory distress, lakip labored breathing ug sneezing. Bisan sa gidapat nga mga intervention, monitoring ug resuscitation efforts, mibigay gayud kini. Migula sa autopsy nga gipahigayon ni Dr. Bayani Vandenbroek nga yolk sac retention o omphalitis ug ang mga komplikasyon niini ang posibleng hinungdan sa pagpanaw sa maong baby eagle. Parayon matud pa nilang sutaon kung unsay himuon sanglit istrikto matud pa sila sa pagpatuman sa hygiene ug management protocols. Nabantayan sab nga mas gaan ang Chick number 30 itandi sa expected range sa edad niini. Ang Chick number 30 ang anak sa mga agila nga sila Sinag ug Pintin pinaagi sa artificial insemination. Giablihan na ang National Museum of the Philippines Davao kung asa gipakita ang kaabunda sa cultural heritage sa Davao. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa gawas pa lang mahingang hadaka sa durian-inspired design sa National Museum of the Philippines, Davao. 300 million pesos ang pondo sa pagpatukod sa museum. Niadtong 2019 kini gisugdan og tukod ug karon abli na sa publiko. Mabuhay ug madayaw! Sa pagsulod, sugaton ka og mainitong pagtimbaya sa staff. Sa ground floor, sentro sa pagtagad, ning dako kaayo nga tanggugu, usa ka traditional Bagobo musical instrument nga gigama sa Mindanaoan artist nga si Kublay Milan.
Sa palibot, naka-display ang mga painting sa Davao local artist. Sa second floor, gipakita ang kanindot sa landscape ug biodiversity sa kayutaan ug kadagatan sa Davao region. Sama na lamang sa klase-klaseng mineral, usa na diha ang gold mineral sa Diwalwal, Moncayo, Davao de Oro. Ang third floor, ang Bahandi Rituals in Life Cycles. Dinhi naka-display ang mga archaeological collections sa indigenous ug Moro groups sa Davao. Sa fourth floor, ang hibla ng lahi, Mindanao Textiles. Dinhi makita ang klase-klaseng Mindanao textile ug ornaments. Kanang importante siya for me as a student para makabalo mi kung unsa gyud ang mga cultures nato sa una pang panahon. Siyempre malaking bagay para malaman ng ng Davao kultura. Para maano niya yung history ng natin nakaraan. Makita niya rin yung mga ibang bagay na dapat niya makita. Ang Maong Museum kabahin sa mas gipalapdang Regional Museum sa nasod. Kini ang 17th Regional Component Museum sa National Museum of the Philippines. Kailangan din ma-celebrate ang heritage, ang pamanang lahi at gayon din po ang kasaysayan ng itong rehiyon ng Pilipinas. Pag nakita mo, napakayaman pala ng ating bansa. Kaya yung mga fini-feature namin dito sa Museum ng Davao ay mga talagang Mindanao. May collections po tayo are really priceless na. Kasi galing pa ito sa 1900 collections na amin pong dinala dito mula sa Manila. Giinggan yun nila ang katawhan, labi na ang kabataan nga mobisita sa museum. We try at the National Museum to make it as interactive as possible. So pag meron po tayong mga dito na using multimedia, meron po kami mga QR codes. No? Alam naman natin yung mga young people, ayaw magbasa minsan ng mga habang text. And we make it as interesting and dynamic. So meron po tayong in the future mga public programs dito para mas maengganyo ating mga kabataan. Ang museum walay entrance fee. Abli sa publiko matag Martes hangtod Domingo, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kauban si Jonjo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Mga kapuso, 23 days na lang. Una ang Pasko. Mo kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.